Upo dakil at papagpalang Diyos ang mga banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo po ang pinakamamalapang Kristo. Muli malapahin noon na aming pagpurit pa salamat, pagluwalhati sa iyong dakil at makapangyarihan pangalan. Salamat malapahin noon, minsan ng pana yung pinagpala. Ang gabing ito na muli kami ay malaya nakapaglingkod sa iyo. Salamat sa iyong paglangis, malapahin noon sa bawat yugto at bahagi ng balagawain. Sa iyong matamis bal na presensya na patuloy namin nadarama na ito ang aming kagalak at kalakasan sa paglingkod sa iyo. Pagpalain mo po malapahin noon sa mga pagkakataong ito ang dakilang salita na aming pag-aaralan. Ngunit bago po lahat, malapahin noon kami sama-sama, lumalapit sa iyong dakilang harapan, nagpapakababang loob, nagsisisi. Sa unat dalangin namin, minamala Pastor Will Estrada Almeida, kami yung kabagat patawarin sa lahat tayo pagkukulang pagkakasala, maging ang iyong abang lingkod sa ganang akin, di ako karapat-dapat sa tungkuling ito, ngunit ako yung kahabagan, malapahin noon at ako yung patawarin sa lahat tayong pagkakasala, malapahin noon, pangunahan mo po ako, bigyan mo po ako ng karunungan, kaalaman na ipangaral, ayong dakilang salita, kalakip ang kapangyarihan nagmumula sa iyo, malapahin noon, buksan mo po ang puso't pangunawa, lahat ng mga anak, alisin mo po ang pagkababaging puso't isipan, alisin po ang mga pag-alinlangan, gawin mo po akong pagpapalang espiritual sa umagang ito. Sa unat dalangin, namin minamalang magulang sa iyo, ito po ang samot dalangin, at sa makapangyari mong pangalan, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, lahat ng hadlang at gawa ng kaaway, sa pag-aaral ng dakilang salita, di pagkaunawa, pagkainip, pagkaantok, pagkatulog, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Satan be frozen, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakmamahal po Isu Kristo. We give the highest praise, glory and honor to our dearly loving Savior Jesus Christ. We give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. And we remember, cherish and preaching, teaching to our dearly beloved evangelist Will Estrada Almeida and Assistant Pastor Lena Coman Almeida. Greeting to our dearly beloved Almeida family, beloved preacher, beloved brethren, and beloved visitor. Purihin po ang ating pinakamamalapang Isu Kristo. At sa mga po ito mga minamahal, akin pong hinihiling ang iyong pakikisa sa pag-aaral ng dakilang salita ng ating bait mabait na Diyos, sapagat ito po ay ating, kumbaga, ating pakikinabangan para tayo makasunod sa kaluban ng ating pinakamamalapang Isu Kristo. Amen? At dito po mga minamahal, pinapahayag ng balakasulatan na yung spiritual nating kalaban ay si Lucifer o tinatawag na Satanas. Amen? So mga minamahal, ating pong kalaban na yan ay kumbaga, siya ay may kapangyarihan pero limitado lamang. Amen? At meron siya mga bagay na hindi niya magagawa sa isang tao. Amen? So dito po mga minamahal, si Satanas ay inihahalin tulad. Siya ay nakakatakot. O sabi ng balakasulatan, ama ng mga sinungaling o ama ng kasinungalingan. At kung ating pong papansinin mga minamahal, lalo na sa mga hindi nakakaalam ng balakasulatan, hindi manampalataya, ang pag-aalam po nila mga minamahal talagang siya ay nakakatakot ang itsura. Maaring ganoon mga minamahal. Pero sa tunay ay si Satanas hindi po siya magpapakita sa isang tao na siya ay nakakatakot. Bakit mga minamahal? Dahil hindi lalapit sa kanya yung mga tao. Amen? Siya po ay magpapakita
na siya ay nasa maamong mukha. Siya ay magtatransform na kumbaga kakit-akit o mabait na tao, matulungin, iginagalang ng marami. Pero kung ating papansinin, minsan sila yung talagang gumagawa ng masama. At kung tayo lamang ay sa mga nagdaang mga balita, alam natin na may lumalabas ng ganyan. Amen? So dito po mga minamahal, kumbaga ay siya isang kanyang layunin. Kung bakit niya ginagawa ang ganung bagay, para ang tao ay mahikayat niya. Ang tao ay kanyang linlangin, bigyan ng mga pag-aalinlangan. At kumbaga, totoo po ang sabi ng balakasulatan ng mga Korinto, hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nag-aanyong anghel ng kaliwanagan. So tayo mga minamahal, pinapaalalahanan ng ating buhay at mabait na Diyos sa ganyang mga bagay. Amen? Sapagkat kinakailangan po natin na maging matalinong Kristiyano. Amen? Hindi po natin kumbaga, bagamat kita natin na sila ay mabait, pero kailangan natin tingnan o siyasatin kung taong ganito ay talagang sa kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin pinakamamahal pa Jesucristo. So basahin po natin mga minamahal ang unang bersikulo sa Jeremias 17:10. Ating pong sound. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, Kapitulo 17, talatang 10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Amen. Ito po mga minamahal, ang isang bagay na hindi kayang gawin ni Satanas. Yung hindi niya alam kung ano nilalaman ng puso ng isang tao o iniisip. Bakit? Sapagkat ang sabi dito, ang Panginoon, Jesus ang sumisiyasat ng pag-iisip. Ang Diyos, mga minamahal, ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng isang tao. Kumbaga, si Satanas walang access sa puso o nilalaman ng puso ng isang tao. Amen? Kaya dito mga minamahal, ang sabi, ako Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip. Akin tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang gawain. Amen? So, mga minamahal, yan ang hindi kayang, kumbaga, limitado lang mga kapangyarihan niya. Kung ikukumpara sa ating pinakamamalapas yung Kristo, na kapangyarihan ng ating buhay at mabait na Diyos, walang hanggan, walang katapusan, hindi limitado. Amen? So, ang isa pang bagay, mga minamahal, kung ating sisiyasatin, na hindi kayang baguhin ng diablo yung ugali o ugali ng isang tao. Amen? Halimbawa, mga minamahal, yung isang masamang tao. Sabihin na natin na sa kanya ang lahat ng masamang bagay, mga bisyo, kung ano-ano man, hindi niya kayang baguhin. Hindi niya gagawin. Bakit? Sapagkat ang layunin niya, talagang ang tao ay pasamain. Ang tao ay ilugmok sa pagkakasala. So bakit naman niya babaguhin?
yung isang tao na maging mabait. Hindi po niya gagawin sapagkat siya nga isang sinungaling o mga mamatay tao, mapamuksa. Kanyang layunin ang tao ay ilubog sa pagkakasala. Amen? Purihin po ating dakilang Diyos. Kaya ating pong siya sa atin ang mga nangyayari sa ating paligid o nangyayari sa ating mundo. Sapagkat napakarami namang minamahal na mga nangyayari na mga kasamaan sa iba't ibang panig ng ating daigdig. So basahin po natin ang Isaiah sa mga minamahal, 46, 9 hanggang 10. At pakihanda rin ang unang Juan, 4:18, para po tayo ay tuloy-tuloy na. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 46, talatang 9 hanggang 7, talatang 10. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos, at walang gaya ko. Sa 10, na nagpapahayag na wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon, na mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. So, ito pa isang bagay na hindi niya alam. Kumbaga, hindi niya kayang baguhin. Hindi kayang baguhin na ni Satanas ang plano ng Diyos. Wala siyang kapangyarihan na gawin ng mga bagay na yan. Dahil sabi dito, mga minamahal, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. May sabihin mga minamahal, nag-iisa ang ating pinakamamalapay Jesus at walang gaya niya. Walang makakapantay sa ating pinakamamalapay Jesus Kristo. Bakit? Ang sabi ng Diyos na nagpapahayag ng wakas. Sabihin, mula sa pasimula, mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari. So ang ating pinakamamalapay Jesus ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Simula pa nung pasimula, hanggang wakas, sabi pa dito sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Amen? So, itong mga minamahal ay, kumbaga, ang si Satanas ay, kagaya po na nasabi ko, wala siyang access sa puso ng isang tao. Amen? Kung ano nilalaman. Pero, nakikita niya yung ating ginagawa. Napapakinggan niya, mga minamahal, yung ating mga pananalita. So, bumabatay lamang siya sa kilos ng tao. Kung ikaw ay kumilos, ikaw ay gumawa ng hindi maganda, gumawa ka ng masama, so, doon niya mauhulaan kung anong nilalaman ng iyong puso. Siyempre, kung gumawa ka ng masama, gumawa ka ng hindi kalooban ng Diyos, ibig sabihin, mga minamahal, masama ang iyong puso. Pero kung ikaw naman ay gumawa ng mabuti, ikaw ay 100% ang pag-ibig mo sa ating malapay noon, ikaw ay sumusunod, malalaman din yan na ikaw ay tagasunod na ating malapay noon, umiibig sa ating buhat mabait na Diyos. Amen? So, kaya dito mga minamahal, sinasabi ng Balang Sulatan na bagamat yung ating kalabang espiritual ay hindi natin nakikita, pero alam natin na siya ay kumikilos at gumagawa para bigyan pag-alinlangan ang mga mananampalataya, bigyan kabalaysahan, para papanginain. So, sabi po dito mga minamahal, balikan po natin ang Isaiah na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, mula ng mga unang panahon. Mga bagay na hindi pa nangyayari.
at nagsasabi. So, kaya po sinasabi dito na siya lamang ang nakakaalam. Kagaya po na sinasabi ng Banal na Kasulatan, walang sino man na nakakaalam ng pagbabalik ng Diyos. Kahit ang mga anghel, kahit ang kataas-taasan, wala po nakakaalam kundi ang ating pinakamamalapan Hesus Kristo. Amen? Pero alam po natin, dahil may palatandaan na ibinigay ang Diyos para sa nalalapit niyang pagbabalik. So dito mga minamahal, sa mga palatandaan ito, dito malalaman na malapit na magbalik ang ating mabait na Diyos. Sa unang Juan 4:18, tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal at ating pong bigyan pagpapahalaga sapagkat hindi na po tayo masyadong magtatagal. Dito po tayo sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, ang talata po ay 18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pinapasakdal sa pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating pinakmamalapan Jesus. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Dito pala mga minamahal, kapag sakdal ang pag-ibig mo sa ating pinakmamahal pa Hesus Kristo, kapag ang iyong paglilingkod, bukal sa iyong puso, 100% yung pag-ibig mo sa ating malapay noon, ang sabi dito, aalisin ng Diyos yung iyong takot. Wala kang katatakutan. Kaya mong harapin, mga minamahal, ang lahat ng bagay, pagsubok man yan, kahirapan, o mga tukso na dumarating, kaya mong harapin yan. Dahil yung takot mo, dahil yung pag-ibig sa Diyos, ang nag-aalis ng takot. So, mga minamahal, kapag inalis na ng Diyos ang takot mo, kaya mo na magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Hindi ka na mahihiya na ikaw ay mag-share ng kabutihan ng Diyos. Sapagkat minsan, mga minamahal, tayo ay nahihiya pa na ating i-share ang kabutihan ng Diyos. Tayo nahihiya na sabihin natin na tayo ay miyembro ng Jesus Miracle Crusade. So, kaya dito sinasabi, kapag sakta lang iyong pag-ibig, maalis yung iyong takot. Sabihin mga minamahal, kaya mo nang harapin anumang bagay na dumating sa iyong buhay. Amen? So, ang pag-ibig sa ating malapay noon, mga minamahal, hindi lamang sa salita. Hindi natin kayang dayain ang ating pinakamamahal pa Hesus Kristo. Na sabihin mo na umiibig ka sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil siya nakatatarok ng puso natin. Hindi mo siya pwedeng linlangin sa salita lamang. Dahil alam ng Diyos yung nilalaman ng ating puso. At makikita rin sa ating mga ginagawa o sa ating pagsunod kung talagang tayo ay umiibig sa ating pinakamamahal pa Hesus Kristo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. At sa 1 Gis, Kapitulo 10, talatang Gis. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 10, talatang 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Purihin ang ating pinakamamahal pa Hesus Kristo. God bless you po sa ating Bible reader sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal pa Jesus. So dito mga minamahal, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. Sino ba mga minamahal yung magnanakaw? Sino yung pumapatay? Sino yung pumupuksa? So, ang diablo mga minamahal pumarito upang pumuksa at magnakaw. Nakawin yung pananampalataya ng mga tao. Ipahamak ang maraming tao, mga minamahal, yun ang kanyang layunin. Pero ang ating pinakamamahal pa Hesus Kristo, mga minamahal, pumunta rito upang tayo ay magkaroon ng buhay. Para tayo ay iligtas, magkaroon tayo ng
kasaganaan. Kasaganaan nito. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Ito yung layunin ng Diyos. Kaya siya pumarito. Pero yung kaaway, na inihalin tulad sa mga magnanakaw at mamatay tao, pumupuksa, ang layo niya ay pahamak ang tao, hindi upang magkaroon ng buhay, kundi mapahamak. Amen? Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Jesus. Kaya dito mga minamahal ay laliman natin yung ating mga pag-iisip. Amen? Laliman natin yung ating pagsisiyasat. Huwag po tayong magpakampante sa ating paglingkod sa ating Panginoon. At pinapalaalang banal na kasulatan ang mga bagay na ito para po tayo ay makapaghanda. Para tayo mga minamahal, makasunod sa kaluban ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 16. Dito po tayo sa mga taga-Galatia, Kapitulo 5, ang talata po ay 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Galatia 5:16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang pita ng laman. Sabi ng 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag din nyong gawin ang bagay na inyong ibigin. So mga minamahal, ang purpose po nito mga minamahal ay ang Espiritu, hindi po yan ayon sa laman. Kaya nga sinasabi, gusto na laman pero ayaw ng Banal Espiritu. Amen? Gusto ng Banal Espiritu, minsan ayaw naman ng laman. So ito mga minamahal, kung ang Banal Espiritu at laman ay magkakaisa, ang tao po ay malulubog sa pagkakasala. Amen? Dahil pagka ginusto ng laman, susunod Banal Espiritu, hindi po. Pero dito ang Banal Espiritu ay laban sa laman dahil ang laman, alam po natin na ang nais ng laman ay mga kalayawan, mga bisyo o mga paggawa ng kasalanan. Kaya laban yung Banal Espiritu sa kanya. Dahil ang Banal Espiritu, mga minamahal, siyang kumukontrol sa laman para huwag gawin ang kanyang ninanasa. Kung wala ng Banal na Espiritu, isang tao, mga minamahal, ang kanyang gagawin ay yung gawa ng laman, yung pita ng laman. Amen? Kaya kung ating mapapansin, mga minamahal, sa mga taong walang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Jesucristo, walang kumukontrol sa kanila na gawin yung kasalanan. Meron man silang espiritu, pero espiritu, masamang espiritu. Amen? Kaya yung masamang espiritu at saka yung masamang laman, nagkaisa, kasalanan. O pita na laman ang kalang ginagawa. Kaya sinabi dito na yung espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Amen? Kung hindi lalabanan ng Banal Espiritu yung nasa ng laman, ay di tayo po mga minamahal ay puro kasalanan na lamang. Sapagkat alam natin yung gawa ng laman, yung pita ng laman, mga kahalayan. Amen? Kaya ang sabi dito, upang huwag din yung gawin ang bagay na inyong ibigin. Amen? Ito pala yung isang bagay na kaya ang Banal Espiritu at laman ay nagkakalaban. Dahil kinukontrol o ang Banal Espiritu kumukontrol sa laman para huwag gawin ang nais niyang ibigin. Amen? Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Kaya mapalad tayo mga minamahal dahil yung banal na Espiritu ay nagpapahingalay sa atin
kung wala tayong banal na Espiritu natin, bait mabait na Diyos, tayo mga minamahal, hindi po tayo magbabago. Hindi po maalis yung ating mga bisyo. Amen? Mananatili tayo sa buhay nating makasalanan. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. At tayo ay patuloy mga minamahal sa huling bersikulo, sa Apokalipsis 20 at 10. Dito po tayo sa aklat ng Apokalipsis, so from the book of Revelation, dito po sa 20, kapitulo 10. At ang Diablo ay dumaya sa kanila, ay bubulit sa dagat-dagatang apoy at asopre, na kinaroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y papahirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Pakibasa na rin ng Mateo 25:46. Pakihanda po. At ang Diablo na dumaya. Sasabi dito na yung Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre. Sabihin mga minamahal, ito yung kahantungan ng Diablo at Satanas na sa huling panahon, sa paghukom. Sila ay tatapon sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng mga bulaang propeta. So, ibig sabihin, silang lahat. Mga bulaang propeta, mga minamahal, ang Diablo, yung mga tao na hindi kumilala sa ating malapanon, sila ay magkakasama na sabi dito, pahirapan araw at gabi, magpakailanman. So, basahin po natin ang Mateo 25:46. Sa lahat po ng nailip, nakakatulog, tayo po yung magsigising na sapagat ito na po ang huling bersikulo. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo kapitulo 25, ang talata po ay 46. At ang mga ito'y magkakaroon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang matuwid ay sa walang hanggang buhay. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Ang sabi dito mga minamahal, sila ay mga paparoon. Sino mga paparoon mga minamahal? Yung Diablo na dumaya sa maraming tao at yung mga bulaang propeta, yung mga tao na hindi kumilala, hindi nagpahalaga sa kanilang kaligtasan. Amen? Pero sinasabi dito, ngunit ang mga matuwid ay mga paparoon sa walang hanggang buhay. Amen? Sabihin mga minamahal, yung mga tao na kumilala sa ating malapay noon, naglingkod, nagtapat sa ating dakilang Diyos, nagtiis, ang kalang destinasyon ay sa walang hanggang buhay. Pero yung hindi kumilala sa ating bait-mabait na Diyos, kasama yung mandaraya, mga bulaan, sila ay doon sa walang hanggang kaparusahan. Yan po ang sinasabi ng Balakasulatan. At dito po mga minamahal, tayo po ay sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, huwag na po nating pag-aabaka sakali. Kumbaga, siguruhin natin na hindi tayo mapapasama doon sa walang hanggang kaparusahan, kundi yung tayo ay makasama doon sa walang hanggang buhay. Amen? Kaya ang ating paglilingkod mga minamahal, maglingkod na po tayo ng buo puso. Huwag na tayong, kumbaga, huwag na nating isipin na matagal pa magbalik ang ating Panginoon. Ang isipin natin, lagi ay malapit na. Malapit nang bumalik ang ating bait-mabait na Diyos para magkaroon tayo ng kasigasigan, magkaroon tayo ng kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal at tayo po sa umagang ito ay umawit po ng isang papuring awitin, anong hiwaga ng iyong pag-ibig. Amen? Bakit mga minamahal? Napakahiwaga ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Tayo, kahit na mga makasalanan, mga minamahal, kahit na tayo ay maraming pagkukulang, pero yung pag-ibig natin bait mabait na Diyos, hindi po niya inaalis
sa kanyang sa bawat mananampalataya. Nung iwaga ng iyong Pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko makasalanan, di mo ako pinababayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa iyo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapantay, nadarama kahit ika'y binibig ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin siya dumaramay. Hallelujah. Ang buhay ko'y kulang pang ialay sa'yo. Sa kabutihan mo ibinigay, di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay, sa aking paglalakbay. Kaluwalhatian mo ay aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, hallelujah, ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusubaw sa iyong patnubay, at sa aking paglalakbay. Kaluwalhatian mo ay aking matanaw. Kaluwalhatian mo ay aking matanaw. Kaluwalhatian mo ay aking matanaw. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakmamalapayan sa mga minamahal. At sabi ng awitin, anong hiwaga ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. Amen.
Kahit na tayo ay nagkulang nagkasala, ang sabi ng awitin, hindi tayo pinabayaan ng ating pinakmamahal na Jesus, hindi man lang tayo iniwan ng ating mahal na Panginoon. Ganyang kahiwaga, kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Kaya pahalagahan po natin mga minamahal ang pag-ibig ng Diyos dahil hindi lahat ng tao mga minamahal binigyan ng ating mahal na Panginoon ng mga ibinigay ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Pero tayo na tumanggap at nagpahalaga sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ang pag-ibig ng Diyos na natili sa atin. Amen? Tayo po'y manalangin mga minamahal sa umagang ito. Hallelujah. Sa lahat ng ating pangailangan, alam ng Diyos ang bawat pangailangan natin. Alam ng Diyos nilalaman ng ating puso. Kaya alam ng Diyos, mga minamahal, kung ano ang nais natin. Kaya kung ano po ating pangailangan, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay handang makinig sa panalangin ng kanyang mga anak. Tayo manalangin. Upo dakil at pabagpalan Diyos ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal pa Hesus Kristo, sa umagang ito, malapino kami lumalapit sa dakilang harapan. Sa natalangin namin minamahal magulang sa mula pastor, kami yung patawarin sa lahat ng pagkukulang, pagkakasala. Malapay noon, narito po ang iyong mga anak sa kalang mga pangailangan sa iyo. Ikaw po nakakalap, nakababatid. Ipagkalubong po sa malang kapamaraanan. Pagpalain mo po sila sa lahat ng kalang pangailangan. Gabayin po sila sa araw-araw. Ilayo mo po sa aksident, kapamakan. Ikaw po mag-provide. Malapay noon, simula sa financial, material, spiritual na pagpapala. Malapay noon, kami yung kabagalan sa aming paglilingkod sa iyo. Kami yung panghawakan, O Diyos, huwag mo po kaming iwan o pabayaan. Anumang ibunga na dara ng taong ito, malapay noon. Hallelujah, kami yung panghawakan. Nasa gitna mo ng mga pagsubok, kahirapan, pag-usig. Patuloy ka namin ang paglingkuran. Dagdagan mo pa po ngayon panampalataya. Kainita sa paglingkod sa iyo, malapay noon. Sa iyong mga anak na nasa banig pa ng karamdaman, ikaw po nakababatid. Ipagkalubong po ang kagalingan, kalusug at kalakasan. Sa lahat na dumaraan sa mga pagsubok, bigyan po kalakasan panampalataya na kalang mapagtagumpayan, patuloy pong pagpalain. Malapay noon ang lahat ng kinabubuhay ng iyong mga anak. Patuloy po silang gamitin para sa pangailangan ng balagawain, maging ang bahay-sambahang ito, pagpalain mo po. Malapay noon, ikaw po mag-provide sa pangailangan, pagsasayos ng bahay-sambahan. Malapay noon para si kaayos at ikaw po ang manatili sa aming buhay. Malapay no, huwag po kaming iiwan o pabayaan. O Diyos, so natalangin namin minamahal ang magulang sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan mo po. Aming pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po magkaisa natin sawayin ang lahat na gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Hallelujah. Kayo po ay manampalataya sa ating buhay at mabait na Diyos. Samasahan po natin sawayin ang kaliwang kamay sa parte ng katawang may karamdaman, ang kanang kamay sa ulo. Hallelujah po. Dakilat pabagpalan Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito. Sa makapangyarihan mong pangalan, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas ang lahat na gawa ng kaaway, mga karamdaman, arthritis, diabetes, asthma, cancer, hallelujah, pagka-stroke, panghina ng physical katawan, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Problema, kahirapan, panghina, palupaypay. Cast out in Jesus' name. Hadlang sa mga pagpapala, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po ay muli. Tayo po ay lulukso ng 3 beses. At kasabay ang pagsigaw ng Hallelujah, Praise the Lord, upang tumakas anumang masamang espiritu ng karamdaman o pag-aalinlangan, panghihina, yan po ay tumakas. Sabay-sabay po tayong lulukso 3 beses. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Po rin po ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. God bless you po mga minamahal.